Ang bahay ay hindi lamang isang estruktura ng materyal na bagay, kung saan ang pangkaraniwan ay may apat na pader at isang bubong, na kung minsan ay nagiging basihan ng estado ng buhay ng isang tao. Malayo man sa normal na itsura ng isang bahay, ito ay isang tahanan para sa pamilya Fernandez na nagbibigay pag-asa sa kanilang pamilya sa bawat araw na dumadaan. Araw ng Biyernes, December 8, 2023, nandito kami sa lungsod ng Malolos upang puntahan kung saan naninirahan ang pamilya Fernandez. Ito na yung bahay ng pamilya Fernandez. Yan, ito yung bakanteng lote kung saan sila naninirahan. Tao po. Tao po. Sa isang abandonadong bakanteng lote na may samot-saring basura, mga nabubulok na dahon, pira-pirasong pinagbalutan ng pagkain, mga pinagtabasan ng punong kahoy at iba pang klase ng basura. Ito ang pang-araw-araw na tanawin para sa kanilang pamilya. Sa bakanteng lote na ito, nakita namin ang munting bahay ng pamilya Fernandez. Pinagtagpi-tagbing kahoy na tumayong pader, proteksyon o harang, mga lumang tarpaulin, plastik at lona na ginawang bubong para maging silungan laban sa init ng araw at buhos ng ulan. Mga kawayan na ginawang papag upang maging higaan at isang puno na nagsisilbing pundasyon ng isang bahay basura. Hindi pangkaraniwang lugar ang tirahan ng pamilya Fernandez. Ngunit ang kahirapan at kawalan ng pagpipilian ang nagtulak sa kanila para manirahan sa ganitong lugar. Hindi alintana ang dumi at panganib na dulot ng mga basura sa paligid ng munting bahay na kanilang binuo. Base sa datos ng Social Weather Station or SWS, 2 sa 10 pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan ngayong taong 2023. Kabilang ang pamilya Fernandez sa mga pamilyang ito. Taong 2022, nang lisanin nila ang kanilang orihinal na tirahan. Dinala ang pamilya Fernandez ng kanilang mga paa tungo sa abandonadong bakanteng loteng ito, na siya ring nagsisilbing tapunan ng basura ng mga kalapitbahay sa lugar. Nung pumasok kami rito sa bakuran na to, napakataas ng rito, basura. At yung mga punong putol dyan, nagtyagaan na lang namin ng pamilya ko na linisin, ayusin para may material lang kami. Kasi kung hindi namin lilinisin, baka sa kalsada kami tumira. Ayon kay Nanay Lani, hindi madali ang mamuhay sa ganitong lugar, kasama ang kanyang pangalawang asawa at 6 na anak. Walang kuryente, walang tubig, at walang maayos na tulugan. Ito ay ilan sa mga pagsubok na hinaharap nila hanggang sa kasalukuyan. Ito yung CR namin, inayos lang namin para hanggang dito taas ng basura. Pero inukay namin para may madumayan yung mga anak ko. Yan, napakataas ng basura niyan. Inayos ko para medyo maayos-ayos naman pagka dinat na ng may-ari. Minsan pagka larin ako na kuwang pang manghihingi na lang kami sa kapitbahay ng tubig. Kaya yun. Yung pinambubuhos na po, ano yung... Minsan yung pinagugasan namin ng pinggan. Ayun na din. Oo, tapos pagka yung may sobra-sobra ako, papabili ko, nililinis ko yung bowl. Kasi nga sira-sira na yung loob niyan. Kaya po sinusulit yung isang gamit ng isang galon na tubig. Oo. So yung, Dahil sa yung pinagbabanlaw ninyo po, ng pinggan. Oo, tsaka ng damit. Nililinis namin yung CR. Kasi pakahirap pagka may moment po kayo na wala kayong
tubig na mainom, tapos wala rin kayong pambili. Oo, nangingi lang ako sa kapitbahay ng tubig. Nawasa, iniinom namin. Ako kuha namin inumin yung nawasa. Wala talaga. Talagang laging dumadating yung ganun. Yung wala kaming pambili. Minsan pinahingi ko yung anak kong maliit, isang Wilkins na tubig. Na nawasa yun, iniinom namin. Taong 2021 nang ma-stroke si Tatay Angel. Matapos nito, si Nanay Lani at ang pagmamahal nito sa kanyang pamilya ang kanilang naging pundasyon para mabuhay. Paglalabada ang kanyang pangunahing hanap buhay. Kapalit ang maliit na halaga, malaki ang sakripisyo ni Nanay Lani. Mga time po ba na pag naglalaba kayo, inaatakan po kayo ng tika? Minsan pagka yung yung talagang dumadating yung ganun. Dahil wala naman akong anong gamot na pambili dahil yung gamot kong may maintenance, kulang 700 kasi yun. Kaya minsan inaabot na sinusugod nila ako sa ospital. Magkano po ba yung kinikita niyo sa paglalaba? Minsan 300, 400, ganun lang. Kasya na po yan sa Pagka pagkakasya ko no, baon ng mga anak ko, lahat pagkain namin. Sa maghapon lang yun, pero kung nabukasan, iba na naman. Hanap ako, may ikot ako dyan. Gahanap ako ng lilinisan ng harap. Buhay ang nakataya sa bawat pagod na kanyang haharapin dahil sa kanyang sakit na asma. Walang kasiguraduhan ang bawat araw na darating kung may kikitain o wala. Kung may magpalaba, 300 piso ang kita at siya ring halaga na kanilang kailangang pagkasyahin upang maitawid ang isang araw ng kanilang buhay. Bigas, ulam, at tubig na halagang 5 piso kada galon na iniikib sa kapitbahay ang mga kailangang unahin ni Nanay Lani. Dati kasi nung hindi pa siya nai-stroke, nakakapagtrabaho pa siya. Nakakapaglatero sa bubong. Siguro, ewan ko lang, ba't nagkaganon nga, bigla siya naisip sobrang init. Yung pang-maintenance mo po, hanggang ngayon po nag-maintenance po kayo sa ano po? Wala naman mang pambili ma'am ng ng gamot eh. Hanggang Ang importante lang sa akin Yung sa puso niya kasi, yung isodin. yung pagkumirot, Yun lang naman mamang bali importante nila sa akin. dito po kayo natutulog Oo, kami dalawa. Kayong dalawa po. Paano po nun pagka Umulan? bagyo, umulan? papasok kami, siksikan na kami dun Dito lahat. na po kayo. Tiyagat ano lang, mga upuan, pinagtatabi-tabi na lang namin. May time po ba sa gabi na sa gabi kapag po hindi po kayo nakapagtrabaho sa araw, hindi po kayo nakakakain? Oo, may ganun, may time na ganun. Isang araw, minsan, nasusubukan madalas. Madalas po. Mga anak ko nga galing sa school eh. Uwi, ma, may pagkain tayo. Pag nagtungnak, sabi ko, papagod na ako kalalakad. Wala naman ako alam naman nila. Ito ang araw-araw na alalahanin at pagsubok niya kasabay ng pagtataguyod ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Wika ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal. Ngunit paano kung ang isang kabataan ay mawalan ng pag-asa, dulot ng kahirapan? Wait lang. Isa sa mga anak ni Nanay Lani, si Mark Anthony, pangalawa sa 6 na magkakapatid. Sa edad na 18, si Mark ay kailangang tumulong at tumalalay sa kanilang pamilya upang makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pinagsasabay ni Mark ang pagtatrabaho at pag-aaral upang makatulong sa pamilya at sa kanyang sarili. Si Mark ay pangalawa sa anak ni Nanay Lani. Mark, kamusta ka naman ngayon, Mark? Okay naman po. Ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Sa ngayon po, pag po may extra pong sa makakakilala, ganun, sa mga friends, tapos nag-aaral po, kahit pa paano po napagkasabi naman po.
So, working student ka? Parang ganun na nga. Working student ka. Gaano ka nakatagal na working student? Ano po, since when I was 9 years old po. 9 years old. Ano yung first na job mo Sa kantin po. sa kantin? Yes po, yung parang nagsiserve ko ng mga pagkain, ganun, naghuhugas ng plato. Magkano yung swineldo mo? Pagkakatanda ko po mga 100. Gumigising ng alas 5 ng umaga si Mark para maghanap buhay sa mga kakilalang kapitbahay. Paglilinis ng bahay at bakuran ng ibang tao ang nagiging hanap buhay niya para kumita at matustusan kahit kaunti ang kanyang pag-aaral. Gaano kahirap pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho upang makatulong sa mga Sobrang pamilya? sobrang hirap po kasi katulad po ng mga kaklase ako na parang ano pa sila na yung hindi pa sila parang kontento sa baon nila gano'n. Kapag nga po sa school kasama ko yung mga kaibigan ko sinasabi nila ay hindi pa sapat yung parang ako nga ganito lang binibigay ni nanay ganyan. Tapos sinasabi ko sa kanila na ako nga walang baon ganyan. Tapos kailangan pa magtrabaho para makapagkaroon ng baon. Sabi ko parang inaano ko lang mahirap kasi ako yung mga parang pinapaano ko din minsan sa mga kaibigan ko na kailangan parang pag nagkatrabaho ka tapos nag-aaral ka, mahirap po kasi kailangan mong i-balance. Minsan, wala kang tulog, tapos diretso pasok ka, tapos kapag pagod ka sa school, kailangan mo din mag-racket, ganun, para magkaroon ka ng extra pambaon, ganyan. Sobrang napakahirap po kasi, minsan na po, dumating din po sa time na pag sa school naiingit pa ako sa mga kaibigan ko, ganyan. Kasi sila, parang meron sila ng mga bagay na wala ako, ganun. Ayun, parang lang po. Minsan, hindi ko din po naiiwasan na i-compare yung sarili ko sa ibang tao. Tapos kapag po may time, ayun, pag nakikita ko sila na nabibili po yung mga yung gusto nila ganun, samantalang ako hindi. Kaya mahirap po kasi kailangan mo paghirapan yung mga bagay para mabili mo. Minsan, kahit gusto mo, pipiliin mo na lang na hindi bilhin kasi mas may kailangan mabilin. Katulad ng pagkain, ganun. Kaya ayun, sobrang hirap po na nag-aaral ka. Tapos pa po, pumapasok po ako ng 10 piso lang po yung dala ko pagpasok. Kasi wala po ako talagang, pag wala po talagang pera. Tapos pag uwi ko po sa bahay, wala po hindi pa po kami kakain. Minsan ganun, maghapon po yun, walang kain sa school. Tapos minsan po maaga po pasok ko alas 6 hanggang alas 5 po ng hapon. Talagang parang sobrang pagod, walang kain. Straight po yung maghapon sa school. Tapos kapag sabay pa po yung work. Kaya sobrang hirap po. Tiyaga lang po talaga yung inaano namin para po ma-iraos namin yung isang panahon. Minsan hindi ko po naiiwasan kapag po nag-breakdown ako, umiiyak ako. Tapos lagi ko po tinatanong yung sarili ko, sabi ko, kaya po pa ba ganun? Kasi ako po yung tipo na tao na pag nakasama mo masaya ganun. Sa school, sa labas. Hindi rin naman po ako nakapag-open sa mga kapatid ko. Kasi parang close po kami, pero pag sa mga personal yung bagay niyo. Naman po, parang hindi naman po susuko. Pero ay yung parang nandun yung hindi mo nakaya, ganyan, gusto mong ilabas ng programa. Kaya pag yung sa mga kaibigan ko po, doon na lang ako nagsasabi sa kanila. Kasi ayoko din na magsasabi sa kanila. Kasi parang kumbaga kung ganda yung nararamdaman. Kasi mas maging apektado siya. Tapos hindi rin, honestly speaking po, syempre kapag sabi ko, Lord, bakit sa dinami-dami ng tao? Na-question mo sila. Yes. Parang kasi sa pagkabata po, hindi ko pa nasa ibang laro. Hindi ko pa naranasan na na yung pag-aaral ang pinipindi, pag-uwi sa bahay, parang mahihirap. Kaya, syempre, kahit dito naman po tao kapag may dinadalang problema, hindi rin mo naiiwasan. Kaya na gusto ko po kung gano'n. Pero, sabi ko nga po ano man po yung nararanasan namin ngayon, one day, kung will ni God, sabi ko, lahat po ng paghihirap namin, napapalit. Sinasabi ko po sa mga kapatid ko na kahit may hirap yung buhay, mag-aaral lang po. Kasi po yung ako po kaya nag-aano din po ako makapagtatulog pag-aaral. Kahit walang bawat po, ako po. Ngayon, yung mga teacher ko po, alam po yung sitwasyon ng buhay namin. Tinutulungan din po ako minsan.
parang doble po yung bigat kasi parang ako na po kasi yung breadwinner sa amin eh. Kaya kahit gusto mo nung sumuko, hindi pwede. Sa murang edad, namulat si Mark sa kahirapan ng buhay. Maaga niyang pinasan ang responsibilidad para sa mga kapatid. Si Mary Ann ang pangatlo sa 6 na magkakapatid, 16 na taong gulang. Katulad ng kanyang kapatid na si Mark, tangan din ni Mary Ann ang bigat ng kanilang pamilya. Minsan iniisip ko po kapag sobrang pagod ko po, tapos sa stress po, gano'n. Iniisip ko po kung ipagpapatuloy ko pa po ba yung pag-aaral ko sa nararanasan ko pong sitwasyon. Grade 7 student na si Mary Ann na tumutulong rin sa paghahanap ng ekstrang trabaho habang nag-aaral para mapunan ang pangangailangan nila. Hindi man sumapat maging sa kanyang pag-aaral, kailangang magsumikap at tiisin ang pagod. Hawak ang 10 pisong pamasahe patungong eskwela. Tangan-tangan din niya ang kanyang pangarap na darating ng araw ay makakaahon sila at makakaalis sa kanilang munting bahay. Kaya rin po ko, kaya iniisip ko po na kapag din naman po hindi ako nag-aaral, ala rin naman po ako mararating. Tulad nga po niya sa nakikita kong sitwasyon dito sa pamilya ko, sa magulang ko na nahihirapan po kung paano po kami bubuhayin sa araw-araw. Pero pas iniisip ko na lang din po na ipagpatuloy ko kahit sobrang hirap, kahit sobrang dami ko pong iniisip. Tsaka po pinagpapatuloy ko kasi ayoko pong lumaki ko na tapos magkaroon din po ako ng sariling pamilya na ganito rin po mararanasan. Tapos, kaya ko rin po pinagpapatuloy pag-aaral ko. Kasi lahat po ng kapatid ng mama ko, hindi rin po kami tinutulungan. Tapos, galit po sa magulang ko. Tapos, sabi po sa amin, pag daw po hindi kami nag-aaral, wala daw po kami mararating. Ayun po yung tinatatak namin sa utak namin na kahit mahirap kami, kahit ganyan lang po yung mama namin, pagpapatuloy po namin pag-aaral kahit nangihingi lang po kami minsan ng pagkain, ng ibabaon sa araw-araw. Pero nagsisikap po kami. Kahit maraming problema, nagdadasal lang din po ako kung paano po malalagpasan. Tapos minsan po kapag sobrang bigat na po nararamdaman ko, sinasarili ko na lang din. Paano mo na wala kang kaibigan? Sasabihin mo, paano mo na lalagpasan yung sarili mo? May kaibigan naman po, kaso hindi ko na rin po napupuntahan kasi busy po ako sa pag-aaral. So, kinikim-kim mo lang sa sarili. Mabigat yun. Hindi lang po nalalaman nila mama na para sa akin po mahirap. May time na gabi na umiiyak ka. Hindi alam nila mo. Hindi ko na lang po iniiyak kasi alam po nila na malakas ako, masiyain akong bata. Kahit minsan nga po kapag malungkot na gano'n, ako pa po nagpapatawa sa kanila. Kaya po hindi po nila nalalaman na yung nararamdaman ko na mahirap po para sa akin. Sa isang kagaya ko, napakahirap po. Na dapat po, mga ganitong kabataan na nag-aaral, pagdating po sa bahay, kakain na, magpapahinga po. Sa amin po hindi kami. Pag galing po na school, magpapahinga lang po kasi tapos maghanap na po ako ng babaon ko po kinabukasan. Kaya po ganito karami ng tubig ko kasi sa sobrang mahal ng tubig kailangan po namin tipidin at sa isang galon marami pa po kami pwedeng maligo. Ito, sa isang galon na to, kapag to ay pinano, dapat 2 silang maghati. At ang halaga nito ay 5 piso. Kaya dapat yung 5 piso na yun magkasya sa 2 tao. Ito yung mga pinggan nila. Ayun, makikita natin kasi nga dito sila naghuhugas ng pinggan. Ayun, yung mga shampoo nila.
yung mga toothpaste, yung shampoo, sabon. Ayan. Diyan. Ang 5 pisong halaga ng isang galon ng tubig na iniigib sa kapitbahay ang pinagkakasya ng magkakapatid sa kanilang paghahanda sa pagpasok sa eskwela. Mas matay mga katulong. Ito tayo kung buhatin yung 5 pisong galon na iniigib nila dito sa kapitbahay nila. Yan, try natin buhatin. Oh my God! Try natin buhatin hanggang doon. Mabigat siya. Tapos si Mary Ann, siya yung magbubuhat niyan. Hey, Mary Ann, ako na mabigat ah. Ako na. Sige. Bubuhatin niya hanggang doon. Pagkakasyahin din ang natirang kinita nila sa buong umaga na pagtatrabaho. Madalas man na pamasahe papuntang eskwelahan na lang ang natitira, pipilitin nila na makapasok upang kahit papaano ay makasabay sa mga aralin. Simula bata po, ang pangarap ko po talaga maging flight attendant. Pero iniisip ko po sobrang bigat nun para sa akin. Para matupad. Gustong-gusto mo talaga. Malay mo naman in the future kung bless kayo ni Lord na grant yung desire ng puso mo. Walang imposible sa Panginoon. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. No? Hindi madali o normal sa isang kabataan o sa isang pamilya ang mamuhay sa ganitong sitwasyon. Na sa murang edad ang mga kabataan ay kinakailangang magtrabaho, maghanap ng pagkakakitaan, tiisin ang gutom at pagod kasabay ng kanilang pag-aaral. Dala rin ang mga alalahanin sa kalagayang pisikal ng mga magulang. Hawak ang kanilang mga pangarap na patuloy nilang inaabot. Hangad ay magandang buhay at kinabukasan para sa kanilang buong pamilya at mga kapatid. Ngayong Kapaskuhan, hindi lang material na bagay ang pwede nating ibigay sa ating kapwa, sa ating kapamilya, mga kakilala, kundi ang pinakamainam na pwede nating ibigay o ihandog sa kanila ay ang regalo ng kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Narito ang extension pastor ng JIL Kalumpit para i-lead or maghayag ng salita upang makatanggap sa Panginoon ang pamilya Fernandez. Ranas ng mga material na pagpapala, akala inakalimutan at natin po. Yung buhay na naghihintay sa atin sa susunod, yun lang ang walang hanggan. Kaya lang, sabi nga, pag nandoon ka na, hindi ka na makakalipat kung saan mo gusto. Diretso na eh, sabi ng Bible, no? Your wounds, Tatay, is healed. Yes, Lord. Palakasin mo ang kanyang mga muscles Amen. in Jesus' Jesus' name. name. Alisin mo, Panginoon, ang anumang panghihina. Lord, renewed strength in Jesus' name. Panginoon, sa sambahayang ito that you will supply all their needs according to your glorious riches in heaven. Thank you, Lord Jesus. We declare Psalm 23, Panginoon, dinideklara na namin na ikaw ang Diyos nila. You are our great shepherd, Panginoon, sa tahanan ito, Panginoon. Salamat po. You will protect them with your most precious blood. Sa paligid ng tahanan ito, sa bakurang ito, Panginoon, Lord, iparanas mo, Panginoon, ang pag-iingat mo, protection mo sa pamilyang ito. Dahil po sa mahigit 2 linggo po namin kayong nakasama, nasaksihan po namin yung buhay niyo kung gaano po kahirap.
And meron po kaming munting regalo sa inyo ngayong Kapaskuhan. And mula po ito sa JIL Kalumpit. So, nakakwentuhan ka namin doon. Tinanong namin yung, yung wish mo. And ito yung isa sa mga wish mo. School supplies. Wow. Tapos salamat po. Panginoon. Amen. Sa inyo po. Matig po isama sa buhay namin. Salamat po. Sa kabila man ng maruming kapaligiran at bahay sa bakuran ng mga basura, ang pamilyang ito ay nagiging halimbawa ng paglaban sa kahirapan ng buhay at pag-abot sa mga pangarap. Ang kanilang tahanan ang nagiging paalala na maaaring magbago ang buhay kahit sa gitna ng kahirapan. At sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay, ang bahay basura ay naging saksi sa lahat ng sakripisyo at pag-usbong ng bagong pag-asa at pagbabago. At sa likod ng plastik na bubong at tagpi-tagping pader, nagtataglay ito ng mga pangarap na mas mataas pa sa anumang bagay na makikita ng kanilang mga mata. Ako po si Jesha Cebu. Magandang araw.